So ito na mga boss, nalinis na natin yung heater plate. At saka, na-tweak na natin yung heater plate niya. Ayan, okay na, diba? Kanina kala mo bangka eh. Tapos, siyempre lilinisin din natin yan. Ayan, nalinis na natin sa wire brush. Ginamitan ko siya nito, wire brush, para malinis. Tapos aakuyan pa natin yan mga boss, kasi yung nakikita yung itim-itim, ano yan mga boss, hindi kakapitan kagad-agad ng tinggayan pag minanwal, minanwal. So dito mga boss, ayan mapapansin nyo, nag-crack siya oh. Ayan, nag-crack. Meron pa rito isa. Weldingin natin yan kasi tanso lang naman to. Nabawasan kasi ng tibay kapag pinabayaan natin. Kaya weldingin natin. Okay? This is it mga boss. Ayan, kakabit na natin oh. Ilagay ko rito para pag pinukpok ko hindi madented yung lower tank nya kasi kahoy ito eh. Ayan, tip yun mga boss, tip. Then bago nyo ilagay mga boss, i-check nyo rin itong mga butas ng tubo kung baka baka mayroon pang excess solder na natira, na nakaharang, di ba? So pipigil yun sa tubo, hindi makakapasok ng maganda yung tubo o ng maayos. Tsaka yung mga butas na yan, may time na nabibingkong o kagaya nito, ayan o, di ba? So itutuwid natin yan, tutuwid lang yan para yung tubo maging maayos yung pagpasok. Ganun lang naman. O, ayan. Yan, o, hanap pa tayo. Ganun lang. Hanap pa tayo mga boss para hindi, kasi alam nyo kapag pumasok yan, diba, sa tingin nyo okay na, tapos pinasok nyo, may bumaluktot na tubo, eh wala, o kagaya nito, yan o, diba ano siya o, maliit siya o, so iinatin lang natin yan. Pag may bumaluktot na tubo mga boss, either na patayin nyo na lang yung linyang yun, o kaya naman tanggalin nyo uli. Kapag tinanggal nyo uli yung either plate sa core, malaki na naman trabaho o. Kaya bago nyo isalpak, siguraduhin yung tuwid o yung mga butas ay walang bara, di ba? May mga excess solder pa nga kasi hindi ko pa naman to nainitan, inano ko lang to na tawag dito, wire brush ko lang naman to, pero okay naman yung mga tubo niya, yung mga daanan ng tubo, mga bukas naman check lang nga natin isa-isa para double check ba, para makasigurado, kasi ang dami ng tubo na to hindi lang yata 600 to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows, 6 rows to kaya pagka may bumaluktot na tubo, naku, laki trabaho na naman, mabusisi nga ito ayan, so far wala na, sasalpak na natin mga boss para matapos man tong maghapon na to meron tayong nakitang nangyari, di ba? Okay na, so sasalpak ko na mga boss. Problema, saan po kayo lalagay? Baka magbasa na naman sa Facebook ko. Ayan, dito na lang kayo. Yan. Yan. Kaya pag nakita ko yung tubo na buka, ipitin nyo lang ng flies. Ipitin nyo lang ng longos mga boss. Ganyan, para lumiit siya, tapos magkasya sa doon sa butas ng heater plate. Saka yung may mga nakaangat na pinaglagarian, pupuk-pukin nyo para kumikot. Mabusisi nga ito mga boss. Pero pag nakuha nyo naman, okay ba? Ganun talaga, wala namang magaling trabaho. Ayan. Pupuk-pukin nyo lang ng tire yung mga anak na tubo. Yung mga pinagputulan ng karamihan nyo, mga nakahon. Nakabukag yan. Pag sumabit yun doon sa kanto ng wala. Hindi mo naman makikita agad. Kung malagapukto, so yun, babaluktok na yung tubo. Okay na siguro, mga boss. Nakabot na natin para makita mo. Ayan. Ito. So,
ayan mga boss, pakikita ko sa inyo. Oh, naipasok natin ng maayos. Oh, di ba? Walang bumaluktot na tubo. Ayan oh, ayos yung mga tubo, lumabas lahat eh oh. Oh. Ibig sabihin, perfect yung gawa natin o yung pagkakabalik natin ng header plate sa core. Di ba? Oh, ayos. So ngayon, ayusin ko lang yan mga boss. Papantayin natin, dapat yan diretso kasi yung header plate niya diretso. Tapos, pag nai-align ko na yan, lalagyan natin ng tingga na, manual dip soldering natin. I-update ko na lang kayo. Medyo mahaba-habang pukpukan to eh. Pag-align, okay? Pupukpukin ko lang naman yan. Hindi ko na ipakikita sa inyo.